Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa araw ng February 25, 2026. Sa pagdating ng February 25, mararamdaman mo ang isang napakalalim na pagbabago sa iyong panloob na enerhiya na nag-uudyok sa iyo na suriin ang mga aspeto ng iyong buhay na nangangailangan ng masusing pagbabago at paglilinis. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng matalas na pakiramdam upang makita ang mga katotohanang nakatago sa ilalim ng mga mababaw na usapan. Kaya gamitin ang iyong natural na talino upang ihiwalay ang mga bagay na mahalaga sa mga bagay na nagdudulot lamang ng ingay sa iyong isipan. Huwag kang matakot na harapin ang mga anino ng nakaraan dahil ang pagtanggap sa iyong buong pagkatao ang magiging susi upang makamit mo ang tunay na kapayapaan at lakas na kailangan mo sa pagharap sa mga bagong hamon na darating sa iyong landas. Pagdating sa iyong karera at mga tungkulin sa trabaho, ang petsang ito ay nagdadala ng isang pambihirang pagkakataon upang ipakita ang iyong dedikasyon sa paggawa ng mga komplikadong gawain na kinatatakutan ng iba na hawakan o simulan man lang. Mapapansin ng iyong mga nakatataas ang iyong pagiging masigasig at ang iyong kakayahang manatiling kalmado sa gitna ng matinding pressure, na magbubunga ng isang mas mataas na antas ng tiwala mula sa iyong mga kasamahan sa opisina. Ang iyong sining sa pagmamasid ay makakatulong sa iyo upang makahanap ng mga butas sa isang kasalukuyang sistema na kung maaayos mo ay magdadala ng malaking kagaanan sa daloy ng trabaho ng inyong buong pangkat sa hinaharap na mga linggo. Sa usaping pananalapi, ang araw na ito ay humihingi ng isang matalinong pagsusuri sa iyong mga ipon at ang paggawa ng isang plano na magbibigay sa iyo ng seguridad laban sa anumang hindi inaasahang pagbabago sa iyong paligid. Maaaring may mga alok na dumating na tila napakaganda para paniwalaan, subalit gamitin ang iyong matalas na lohika upang suriin ang bawat detalye bago magbitiw ng anumang pangako o pera. Ang pagiging masinop at ang pag-iwas sa mga biglaang gastusin na bunsod lamang ng panandaliang emosyon ay makakatulong upang mapanatili ang iyong yaman. Kaya manatiling disiplinado sa iyong mga transaksyon at huwag hayaang ang ibang tao ang magdikta sa kung paano mo dapat hawakan ang iyong mga ari-arian. Ang aspeto ng pag-ibig at pakikipag-ugnayan ay nasa isang yugto ng pagpapalalim, kung saan ang iyong puso ay naghahanap ng mas malalim na katapatan at koneksyon na hindi kayang pantayan ng anumang material na bagay. Ang paglalaan ng oras para sa isang masinsinang pag-uusap sa iyong kapareha ay makakatulong upang maalis ang anumang pag-aalinlangan, at ang iyong pagiging maalaga ay lalong magpapatibay sa inyong pagsasama sa loob ng mahabang panahon. Para sa mga nag-iisa, ang iyong misteryosong aura at ang iyong kumpiyansa sa sarili ay magsisilbing magnet para sa mga taong naghahanap ng isang partner na may matatag na prinsipyo at malalim na pag-unawa sa mga misteryo ng buhay. Kaya huwag matakot na magbukas ng pinto. Ang iyong kalusugan ay dapat maging isa sa iyong mga pangunahing prioridad sa pamamagitan ng pagbibigay sa iyong sarili ng sapat na oras upang makapagpahinga at mailabas ang mga negatibong enerhiya na naipon sa iyong sistema. Ang iyong reproductive system at ang iyong pangkalahatang stamina ay nangangailangan ng sapat na pagkalinga, kaya makabubuting uminom ng maraming tubig at kumain ng mga pagkaing mayaman sa bitamina upang manatiling malakas ang iyong resistensya. Ang paggawa ng mga aktibidad na nagpapagaan ng iyong loob, gaya ng meditasyon o paglalakad sa gitna ng kalikasan, ay makakatulong upang manumbalik ang iyong sigla at mapanatili ang iyong focus sa mga mahahalagang bagay na dapat mong tapusin sa maghapon. Sa iyong pakikipagkapwa-tao, ang iyong pagiging mapagmatsyag at ang iyong pagnanais na makatulong sa mga taong inaapi ay magbubunga ng mas malalim na paggalang mula sa mga taong nakapaligid sa iyo sa bawat sandali. May isang kaibigan na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng tulong tungkol sa isang seryosong desisyon, at ang iyong kakayahang tumingin sa likod ng mga salita ay magiging susi upang mabigyan siya ng tamang gabay na kailangan niya upang makabangon. Maging mapagmasid sa iyong kapaligiran dahil ang bawat pakikipagpalitan ng kaisipan ay nagdadala ng bagong aral na maaari mong gamitin upang mas lalo mo pang mapabuti ang iyong pakikitungo sa lahat ng uri ng tao na iyong nakakasalamuha sa araw-araw. Ang iyong malikhaing isipan ay magkakaroon ng kakaibang kislap sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa pagsusuri ng sining, pagbuo ng mga bagong ideya, o anumang paraan ng pagpapahayag na nagpapakita ng iyong pagiging orihinal. Huwag mong ikubli ang iyong mga talento dahil ang iyong mga gawa ay may kapangyarihang magbigay ng inspirasyon sa ibang tao, at ito ay magsisilbi ring paraan upang mailabas mo ang iyong mga damdamin sa isang produktibong paraan.
Ang pagbuo ng isang bagay mula sa iyong imahinasyon ay hindi lamang isang libangan kundi isang paraan upang mapanatili ang kaayusan ng iyong kaluluwa sa gitna ng isang napakaabalang mundo na puno ng maraming ingay at mga distractions. Para sa pamilya, asahan ang isang kaganapan sa loob ng tahanan na mangangailangan ng iyong katatagan bilang tagapayo upang mapanatili ang pagkakaisa at maiwasan ang anumang gulo sa pagitan ng mga miyembro. Ang iyong papel bilang tagaayos ng mga hindi pagkakaunawaan ay mahalaga upang hindi na lumaki pa ang mga maliliit na isyu na maaari namang malunasan sa pamamagitan ng mahinahong pag-uusap at sapat na pagmamalasakit. Maglaan ng oras upang makipag-ugnayan sa iyong mga magulang o kapatid dahil ang matatag na pundasyon ng inyong pamilya ang tunay na lakas na magtataguyod sa iyo sa bawat pagsubok na kakaharapin mo sa iyong personal na pakikipagsapalaran sa mundong ito. Ang iyong intuwisyon ay magsisilbing isang matalas na kumpas sa pagpapasya tungkol sa isang bagong oportunidad na may kinalaman sa iyong personal na paglago o sa pagpasok sa isang yugto ng iyong buhay na nangangailangan ng matinding pananalig. Kung may nararamdaman kang udyok na ayusin ang iyong kapaligiran upang maging mas maganda at komportable, gawin ito ngayon dahil ang daloy ng positibong enerhiya ay mas madaling pumasok sa isang lugar na organisado. Ang iyong panloob na boses ay malakas na nagpapaalala na handa ka na para sa isang mas mataas na antas ng kaganapan, kaya pakinggan ito, at huwag hayaang ang mga pag-aalinlangan ng ibang tao ang humadlang sa iyong pag-unlad at kaligayahan. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng karunungan, ang iyong isipan ay magiging kasing talas ng isang matalim na lapis na handang sumulat ng mga bagong kabanata sa iyong aklat ng kaalaman sa mundong ito. Gamitin ang panahong ito upang mag-aral ng mga paksa tungkol sa psikolohiya, sining, o pananaliksik dahil ang mga ito ay sadyang makakatulong sa pagpapalawak ng iyong pangunawa sa kalikasan ng bawat tao na iyong nakakasalamuha. Ang bawat impormasyon na iyong matututunan ay magsisilbing hiyas sa iyong pagkatao, kaya huwag kang titigil sa paghahanap ng mga sagot hanggang sa marating mo ang ganap na kalinawan ng isip na iyong matagal nang hinahanap para sa iyong sariling kapayapaan. Iwasan ang pagiging masyadong mapaghinala sa mga kilos ng ibang tao, dahil ang sobrang pag-iisip sa mga negatibong senaryo ay maaaring magdulot ng hindi kailangang tensyon sa iyong mga relasyon at sa iyong sariling kalusugan. Ang pagkakaroon ng tiwala sa iyong sariling kakayahan na harapin ang anumang katotohanan ay sapat na upang malampasan ang anumang takot, kaya maging matapang sa pagpili ng landas na sa tingin mo ay makatarungan para sa iyong kinabukasan. Maging mabait sa iyong sariling pagkatao, gaya ng pagiging maalaga mo sa mga mahal sa buhay, at makikita mo na ang iyong landas patungo sa tagumpay ay mas magiging magaan at puno ng kagalakan sa bawat hakbang. Ang iyong espiritual na aspeto ay nangangailangan din ng pagkalinga sa pamamagitan ng paghahanap ng sandali ng katahimikan upang muling makakonekta sa iyong banal na gabay na nagbibigay ng direksyon sa iyong buhay. Ang pagninilay-nilay tungkol sa iyong mga tunay na layunin ay magbibigay sa iyo ng sagot kung bakit kailangan mong dumaan sa mga ganitong sitwasyon upang mas lalo mo pang mapalakas ang iyong kalooban at pananalig. Ang pagpapasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki, na iyong natatanggap ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang milagro. Kaya panatilihin ang iyong integridad at ang iyong pagiging mapagkumbaba sa lahat ng oras at pagkakataon na kakaharapin mo. Maging mapagmasid sa mga legal na dokumento o mga kontratang iyong pipirmahan ngayong hapon, at siguraduhin na nabasa mo ang bawat detalye ng maigi upang maiwasan ang anumang aberya sa iyong mga transaksyon. Ang paghingi ng payo sa mga taong may sapat na karanasan o sa mga eksperto ay isang matalinong hakbang na dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong mga interes at ang iyong pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon. Ang pag-iingat sa ganitong mga usapin ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang iyong mga hakbang ay nasa loob ng katuwiran at hindi ka malalagay sa alanganin dahil lamang sa kawalan ng pagsusuri sa bawat papel na iyong hinahawakan. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong kapaligiran at ang iyong isip sa pamamagitan ng meditasyon o pakikinig sa mahinahong tunog upang maging mahimbing ang iyong pagtulog at pagpapahinga. Ang kaayusan sa labas ay refleksyon ng kaayusan sa loob, kaya ang pagliligpit ng iyong mga kagamitan ay makakatulong upang maalis ang mga kalat sa iyong isipan na dulot ng sobrang pag-isip. Ang pagpapasalamat sa bawat tagumpay na iyong nakamit sa araw na ito ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon, na siyang magsisilbing magnet para sa mas magagandang balita na darating sa iyong pintuan bukas at sa mga susunod na araw na puno ng kagalakan. Bilang huling payo para sa iyo, laging tandaan na ang tunay na kapangyarihan ay hindi matatagpuan sa kontrol sa ibang tao kundi sa pagpigil sa iyong sariling mga negatibong udyok at sa pagpili ng kabutihan.
Manatiling nakatutok sa iyong sariling pangarap habang nagpapakita ng malasakit sa mga taong nasa paligid mo, dahil ang kaganapan ng iyong pagkatao ay matatagpuan sa paglilingkod ng may integridad at dangal. Hayaang ang liwanag ng karunungan ang maging gabay mo sa pagtahak sa daan ng iyong mga adhikain, at maniwala ka na sa tamang panahon, ang lahat ng iyong mga pagsisikap ay magbubunga ng isang kaligayahang hihigit pa sa iyong mga inaasahan. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 8, 17, at 26. Ang iyong maswerteng kulay ay maroon o itim na sumisimbolo sa lakas at proteksyon. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsusulat sa iyong talaarawan tungkol sa iyong mga pangarap, ang pagbisita sa isang tahimik na lugar, o ang pag-aayos ng iyong mga gamit upang magkaroon ng mas malinaw na daloy ng enerhiya sa iyong tahanan at sa iyong puso.